Magkakasa ng transport caravan ng ilang grupo bukas bilang pagtutol sa modernization ng mga jeepney. Pero sa February 1, papasada raw kahit yung mga kanselado ang prangkisa dahil hindi nag-consolidate. Nakatutok si Ivan Mayrina at Joseph Morong. Isang buong araw na transport caravan ang ikinasa bukas ng grupong Piston at Manibela habang papalapit ang panghuhuli sa mga kolorom na tradisyonal na jeep sa February 1. Mula UP Diliman, magmamarcha ang grupo papuntang Mendiola. May kasabay ng protest caravan sa Cebu, Bacolod at Iloilo. Ayon sa grupong Piston at Manibela, hindi naman daw ito tigil pasada. Kaya wala daw dapat ipag-alala ang mga commuter na wala silang masasakyan. Pagpapakita lamang daw ito ng pagkontra sa PUV Modernization Program. Gusto nilang suspindihin muna ng gobyerno ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program at payagan muna ang mga Provisional Authority o PA ng mga traditional na jeep na hindi nag-consolidate na makabiyahe pa rin sa February 1. Dagdag pa ng grupo, walang kapangyarihan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kanselahin ang prangkisa na galing sa Kongreso. Kaya kahit may banta ng panguhuli sa AUNO, mamamasada pa rin daw sila. Ang dinidlan nyo ay PA. Yung prangkisa, nananatiling prangkisa ng mga operator. Ayon sa MMDA, hindi naman daw kailangan magkansela ng klase at pasok sa gobyerno dahil sa transport caravan. Kung may kontra PUV Modernization Program, may pabor naman dito. Ang basang mas dati pa pang transport group, naghahain ng mosyon sa Korte Suprema para magpahayag ng suporta sa programa. Nasa lampas 100 na mga operator ang sumusuporta raw sa modernisasyon. Sa simpleng paliwanag, inuupos po namin ang kanilang ipinail na TRO para hindi po matigil ang modernization program ng ating pamahalaan. Kung patuloy na naninindigan ng LTFRB na wala ng extension sa deadline at tuloy na ang PUV Modernization Program, ito'y dahil may basbas daw ng Pangulong programa. He was very confident in saying hindi na tayo mag-extend. And he was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. Tiwala daw ang LTFRB, malabo magkaroon ng krisis sa transportasyon sa February 1 kapag bawal na sa mga lansangan ng mga hindi consolidated na mga jeep. Kung ang pagbabasehan daw kasi ay ang lampas 20,000 nag-confirm na mga unit sa Metro Manila. Wala pang 1,000 dito ang hindi consolidated. Doon ho sa mga nakaraan, wala naman ho tayong nakitang disruption, even if they have already declared tigil pasada in the past. We were able to see po on the ground, at least for NCR po, that there's sufficient public transport. Pagsapit ng Pebrero, magsisimula na manghuli ang mga ahensya ng gobyerno ng mga jeep na hindi nag-consolidate. We will have a random check ng mga jeepney. Titignan po namin yung kanilang papeles. Eventually, we will be issuing stickers sa parang yung nakikita po ninyo sa pinapaskil ng LTO para ma-determine po namin kung yung isang jeep ay miyembro po ng isang consolidated entity. 27 months o mahigit 2 taon ang transition period o palugit para makabili ng mga modern jeep ang mga nag-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.